Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan at welcome ulit sa ating panibagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa mga kapatid, no? So ngayon meron ulit tayong panonoorin mula rito kay Maharlika TV. Ito ang title mga kapatid, ayan China umiiwas na sa West Philippine Sea. Missile ng Amerika ayaw talaga alisin. Mga tol, no? Alam naman natin, no, yung West Philippine Sea ay kinikilala ng China bilang bahagi nila. No, so hindi naman totally umiiwas sila to the point na hindi na sila naglalagi diyan. Actually, meron ng bagong balita, 'di ba? Daan-daang barko ng China, mga kapatid, ang namataan, no, dito sa West Philippine Sea. To be exact, nasa 260 na mga barko ng China, mga kapatid, ang nandirito sa West Philippine Sea. So anong ibig sabihin nitong title na to, na China umiiwas na sa West Philippine Sea? No, yan ang ating aalamin, 'di ba? Yan ang ating bibigyan ng reaction video, commentary. Pero bago yan, syempre, hinihikayat kita, huwag mo kalimutan mag-subscribe kay Maharlika TV, no? Mebs Castle tuloy. Maharlika TV, mga kapatid, nakalagay po ang link ng videong panonoorin natin sa ibaba. No, pwede kayong magbigay ng inyong commentary, opinion, kritisismo sa comment section sa ibaba. Pwede niyo ako samahan, mga tol. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to. Dahil sa walang tigil na pambabraso ng China hindi lang sa West Philippine Sea, kundi pati na rin sa ibang bahagi ng South China Sea, nagkaroon ng isang mahalagang pagpupulong ang mga defense ministers ng ASEAN, kung saan mayroon silang matinding gagawin upang matugunan ang mga agresibong hakbang ng China. Ayon nga, mga kapatid, sa balita sa ibang bansa, no, hindi na nakabase ang China sa kung ano yung legal. Hindi na sila nakabase sa kung ano yung kinikilala ng international law. 'Di ba? Nakabase na lang sila, mga kapatid, sa pinaniniwalaan nila, at para magawa nila yung gusto nilang gawin at makuha yung gusto nilang makuha, hindi na nila idadaan pa yan sa arbitration o sa legal na pamamaraan. Babrasuhin ka na lang nila. Tulad na lang ng ibinigay kong example kahapon, 'di ba? Bumili ka ng lupa, bumili ka ng bahay, 'di ba? Lilipat ka na o bago lipat ka na, 'di ba? Tapos biglang may nagpunta, 'di ba? Umaangkin doon sa titulo ng bahay mo, umaangkin doon sa lupa. Kahit wala siyang legal na batahan, wala siyang pinangahawakan dokumento, ang sasabihin na lang niya sa'yo, pag hindi ka umalis dito, may mangyayari sa pamilya mo, mangyayari sa'yo. Siyempre, bilang ikaw, gusto mong proteksyonan yung pamilya, ay aalis ka na lang, di ba? Magpapakalugi ka na lang. 'Di ba? Yung iba papalagan 'yon. Dadalhin nila sa dadalhin nila sa bata, sa barangay. Pero yung iba, syempre, umiiwas sa gulo. Hindi mo alam kung anong takbo ng isip ng mga taong 'yun, mga tol. Iiwas na lang. Ganon yung pamamaraan na ginagawa nito mga Chekwa na to. Ang pinagkaiba lang, mga tol, dun sa binigay kong example, hindi tayo susuko o ipamimigay na lang yung ating soberanya dahil yun ang gustong mangyari ng China. Hindi ganon yun, mga tol. Kaya nga tayo nagpapalakas, minomodernize yung ating sandatahang lakas para matugunan natin yung hamon na ibinibigay sa atin nitong mga Chekwa, mga tol, no? Tuloy natin. Ano kaya ang hakbang na ito? Ito na kaya ang magiging sagot upang mapigilan ang mga kabulastugan ng China? At North Korean Supreme Leader na si Kim Jong-un to the rescue sa Russia. Mayroon itong ginawa na labis na ikinatuwa ni Russian President Vladimir Putin. Ano kaya ito, mga kapatid? May kaugnayan kaya ito sa nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine? Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video nating in-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Again, mga kapatid, hindi po tayo nagbabalita. Tayo'y nanonood lang sabay-sabay, sama-sama sa mga video na makikita natin sa internet. At the same time, binibigyan natin sila ng reaksyon, komentaryo, opinion, mga tol. Baka na naman kasi sasabihin nyo, nagbabalita ako sa inyo. Hindi ako nagbabalita. Actually, nanonood nga tayo ng balita, diba, sa GMA, News 5, PTV. Diba, iba-ibang mga balita pinapanood natin. Tayo'y nagbibigay lang ng opinion. Alright? Back to the video. Sa isang talumpati ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa ASEAN Defense Ministers Meeting Retreat sa Malaysia, hinimok nito ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN
na magkaisa laban sa tumitinding mga banta sa West Philippine Sea, Tama. kung saan binigyan din ito ang pangangailangan para sa regional na pagkakaisa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad. Sabi ni Gibo, mga kapatid, matagal nang napapanatili ng ASEAN ang kapayapaan sa anumang rehiyon mula panahong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit ang kapayapaang ito ay nanganganib at maaring magkagulo dahil sa hindi pagkakasunduan sa mga pangunahing isyo. Alam niyo yung kapayapaan na sinasabi rito sa video, mapapanatili yan mga tol kung ang mga bansa ay susunod sa batas na nakatakda na dyan. Kaya nga nagkaroon ng international law eh. Kaya nga nagkaroon ng UNCLOS mga tol. Ano ba ibig sabihin ng UNCLOS? Diba? United Nation o nagkakaisang nasyon. Diba? United Nation Convention o may convention pa. The Law of the Sea, batas sa karagatan. 'Di ba? Kasi mga kapatid, kapag walang ganyan, kahit na sinong bansa pwedeng umangkin diyan kung ano yung gusto nila. Kumbaga, first come first serve, 'di ba? O finders keeper, kumbaga ganon. Eh hindi naman pwedeng ganon mga kapatid kasi magkakaroon talaga ng kaguluhan diyan. Mananalo kung sino yung pinakamalakas na puwersa. 'Di ba? Kung pupunta ka diyan, sabihin mo, "Oh, akin 'yan, nauna ako diyan. Akin na tong islang to." Eh kaso merong bulas na bansang mas malaki, mas makapangyarihan sa'yo. Sabihin, "Oh sige, sa'yo yan, talunin mo muna ako. O gera tayo." Diba? Walang kapayapaan mga tol kung ganon. Kaya nga meron tayong UNCLOS. Diba? Ang problema mga kapatid, sa kabila ng pag-comply ng maraming bansa dito sa UNCLOS na to, merong isang bansang namamalaging hindi sumusunod dito sa napag-aisahan at napag-usapan na etong mga bansang to sa palibot ng South China Sea ay merong tiga 200 nautical miles exclusive economic zone. Kumbaga kanya-kanya na kayo, wag na kayo mag-agawan, meron na kayo kanya-kanya. Kung meron mga nag-o-overlap dyan, maliit na bagay, pwede nyo nang pag-usapan kung paano ninyo paghahatian. Eh, lumalabas mga kapatid, hindi ganun. Etong China, anong hati-hati pinagsasasabi ninyo? Diba? Kami may pinakamalakas na puwersa rito, amin lahat yan. Diba? Mga tol, kita nyo na kung anong ugat ng kaguluhan dito? Sinabi ni Teodoro na ang mga banta sa soberanya ng Pilipinas at sa mga karapatan sa dagat sa West Philippine Sea ay hindi lang problema ng isang bansa o lugar. May epekto ito sa buong mundo at nakakaapekto sa pandaigdigang seguridad. True. Binanggit ng kalihim ng depensa ang kahalagahan ng ASEAN na manatiling nagkakaisa, hindi lang para sa seguridad ng rehiyon kundi para rin protektahan ang integridad ng internasyonal na batas. True. Masigasig ang Pilipinas na labanan ng agresyon ng China sa rehiyon. Sa katunayan, hinikayat ni Gibo ang ASEAN na palakasin ang kanilang kooperasyon bilang sagot sa mga hamon. Dapat daw na palakasin ang mga magkasanib na patrol, mga military exercises at pagpapalitan ng impormasyon upang mapalago ang tiwala sa ating mga puwersang depensa. Yeah. Ang hakbang umano na ito ay hindi lang magpapatibay sa katatagan ng rehiyon, kundi magpapadala rin ng malinaw na mensahe ng pagkakaisa laban sa mga panlabas na banta. Alam nyo, itong pagkakaisa na to na tinutukoy dito, mahalaga to eh. Kasi kahit maliliit na bansa tayo at merong isang bulas na higanteng bansa, diba? Mangingilag yan kapag nakita niyang sama-sama, united, yung mga bansang yun at nagtutulong-tulong, kalabanin yung agresyon nila. Diba? Pero kung pa isa-isa lang yan, tas hindi pa nagkakasundo, mga tol, eh kayang-kaya nila talagang brasuhin yun. Nagbabala rin ng kalihim laban sa mga banyagang kapangyarihan na nagtatangkang paghiwalayan ng rehiyon at hinikayat ang mga miyembro ng ASEAN na maging mapagmatsyag at tanggihan ang mga panlabas na panghihimasok na maaring magdulot ng kawalan ng katatagan sa Timog Silangang Asya. Malaki talagang may tutulong ng mga magkasanib na magpapatrol sa South China Sea at talagang ang ganitong mga hakbang ay kinakatakutan ng China. Halimbawa, noong nakaraang linggo, nagkaroon ng magkasanib na maritime exercises ang Pilipinas at France sa West Philippine Sea. Ang mga barko ng China na nasa paligid lamang ng lugar umiikot-ikot ay namataang nasa lagpas 120 nautical miles na ang layo nito mula sa EEZ ng Pilipinas. So ito yung sinasabing China umiiwas sa West Philippine Sea. Umiiwas sila kapag ka nagkakaroon ng mga joint maritime patrol. Diyan sila umiiwas mga tol. Hindi nila kayang makipagsabayan sa mga malalaking bansa. Actually, dapat nga ang kasama natin nagpapatrol dito yung mga kapitbahay natin mismong mga bansa dito. Pero nakikita nyo, ang kasama ng Pilipinas, mga superpower country sa labas, hindi bahagi ng South China Sea. Diba? Dapat kasama natin dyan, Vietnam, Malaysia, diba? Ang mga kasama natin dyan. Kaso, ang kasama natin, France, Australia, mga tol. O, tingnan mo Australia ngayon, pinag-iinitan na rin ng China. Napakalayo, oh. Pinuntahan ng China, dinayo nila. Ganon sila kaangas, mga tol. Dinayo ng China yung Australia. At sa EEZ,
ng Australia, doon sila nagpaputok ng mga missile nila, mga tol. Ganong kaangas ang China. Hindi lang ang China Coast Guard vessel ang umalis, maging ang mga PLA Navy at Maritime Militia vessel ay nawala rin. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, ipinapakita ng magkasanib na pagpapatrolya ang magandang benepisyo. Ang illegal umano at pamimilit na mga aksyon ng mga barko ng China ay kadalasang nawawala kapag may mga multilateral o bilateral maritime cooperative activity sa lugar. Ibig sabihin, kung magkakaroon lang lagi ng ganitong routine o pagtutulungan ng mga bansang binabraso ng China, tuluyan ang babahag ang buntot ng mga Chino. Totoo, 'di ba? Kung tuloy-tuloy lang sana 'yan at nagtutulungan, mga kapatid, no, yung mga bansa rito sa may dito sa ating rehiyon, mga tol, talagang uurong itong China. Ang problema kasi, mga kapatid, nadadala rin sila sa mga alok ng China. Inaalok din sila, mga tol, ng mga tulong. Katulad na lang halimbawa rito sa Pilipinas, o 'di ba? Naaalala ninyo? Nakaraang administrasyon, mga tol, 'di ba? Sabing gano'n nung kanyang senatorial candidate ngayong tumatakbong eleksyon. Pagkaupo daw ni President Duterte, mga tol, dala-dala niya, no? Yung 2016 arbitral ruling natin, dala-dala niya doon sa China, mga tol. Nakipagpulong siya, nakipag-meeting siya kay Xi Jinping. Pinakita niya. Meron kaming arbitral ruling, amin 'yan. West Philippine Sea, mga tol. Diba? Hindi kinilala ni Xi Jinping yun, syempre, no? Pagbalik ni Digong, may dala-dala, mga kapatid. Ano yun? Dala-dala niya ba yung pagkapanalo natin sa soberanya natin at hindi nagagalawin ng China ang West Philippines? Hindi yun ang dala-dala niya. Ang dala-dala niya, 24 billion dollars pledge ng China, mga tol. Diba? So yun ang ginagawa ng China. No, dito sa mga maliliit na bansang to, nililigawan nila, no? Pwedeng sasabihin nilang tulungan namin kayo sa infrastructure ninyo, mga ganyan, friends tayo, trade partner tayo, kailangan ingatan ninyo yung relasyon namin kasi kung hindi nyo iingatan yan, magiging magkalaban tayo, magkakaroon tayo ng trouble. Di ba? Ganon din na ganon, mga kapatid, yung sinabi nila dati sa Pilipinas. At magkakaroon na ng pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Maliban, kapatid, sa iniiwasan ng China ang manggulo sa West Philippine Sea kapag may ganitong hakbang ang Pilipinas, nakakatulong din sa bansa ang pagpapanatili ng Typhoon missile. Takot na takot ang China sa armas na ito ng Amerika at nadagdagan pa ang kanilang pangamba nang sabihin ng Pilipinas na interesado itong bumili ng nasabing armas. Pilit na inuutusan ng China ang Pilipinas na alisin na sa bansa ang Typhoon missile system ng Amerika. At sinabi nito sa isang pahayag na paulit-ulit daw na binabaliwala ng Pilipinas ang mga pangako nito at kumikilos ng hindi tapat. Ngunit sa isang press briefing sa palasyo ng tayo pa yung masama. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi nagbago ang pahayag ng presidente na manatili sa bansa ang Typhoon missile. Matatandaan, mga kapatid, na una nang sinabi ni Pangulong Marcos na ibabalik lamang ng Pilipinas ang Typhoon missile launcher sa Amerika kung ititigil ng China ang paghahabol nito sa West Philippine Sea at ang pang-aabuso sa mga barko ng Pilipinas. Ibabalik lamang daw niya ang armas kung ititigil na ng China ang pag-aangkin sa teritoryo ng Pilipinas. Ititigil ang pang-aabuso sa mangingisdang Pilipino at bigyan sila ng pagkakataong mabuhay. Itigil ang pagbangga sa bangka, itigil ang paggamit ng water cannon laban sa mga barko ng PCG. Itigil ang pagpapaputok sa mga laser at itigil ang agresibo at pamimilit na mga gawain. Sa madaling salita, mga kapatid, etong Typhoon missile na to, ang purpose niyan, kaya siya nandirito, mga tol, is pandepensa. Kasi sa dami ng binanggit ni President Marcos, mga tol, na mga kabalastugan ng China ang ginagawa sa atin, makikita mo, mga tol, kung bakit natin kailangan talaga, 'di ba, ng mga ganitong klaseng sandata, no? Isa pa sa mga hakbang ng Pilipinas na posibleng gagawin upang matugunan ang pambubuli ng China hindi lang sa dagat kundi maging sa himpapawid ay ang pagpapadala ng mga air assets mula sa Philippine Air Force para sumuporta sa ibang mga eroplano ng Pilipinas na nag-ooperate sa West Philippine Sea. Kasunod ng mga kamakailang delikadong galaw ng isang helicopter ng militar ng China sa nasabing lugar. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, ang posibleng deployment ng mga eroplano mula sa Philippine Air Force ay nakadepende sa desisyon ng mga nakakataas. Tuwing tatawagin daw sila upang mag-deploy ng mga air assets para suportahan ang ibang mga eroplano na nag-ooperate, maging civilian o military aircraft, kaya itong gawin ng Philippine Air Force. Dagdag pa ni Castillo, depende umano sa guidance ng mga higher headquarters. Ang hakbang daw na ito ay mangangailangan ng mga operasyonal na konsiderasyon hinggil sa logistic at sustainment dahil malayo ang West Philippine Sea mula sa karaniwang operating area ng mga assets ng Philippine Air Force.
Kung magkakaroon man daw ng mga bagong polisiya, tiyak na kailangan isaalang-alang ng Air Force ang maraming bagay upang matiyak ang operasyonal na kahandaan at sustainment ng operasyon ng mga eroplano. Lagi raw tandaan na ang West Philippine Sea ay medyo malayo mula sa karaniwang lugar ng operasyon ng Air Force. Mayroon naman ng capability ang mga helicopter ng Philippine Air Force na mag-operate sa mga deck ng barko. Kaya kung may mga available na barko kung saan ligtas na makakalapag ang mga helicopter, mag-insayo ang Air Force kasama ang Philippine Navy para sa mga ship deck operations upang maging posible ang operasyon na ito. Dapat. Sa patuloy na banta ng China mga kapatid sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng South China Sea, ang mga hakbang na isinasagawa ng Pilipinas at ASEAN ay nagsisilbing tugon sa lumalalang tensyon. Sa pamagitan ng mga joint patrols, military exercises at pagpapalitan ng impormasyon, pinapalakas ng mga bansa sa rehiyon ang kanilang kooperasyon upang tiyakin ang kapayapaan at seguridad. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang naglalayong ipakita ang pagkakaisa ng mga bansa, kundi nagpapadala rin ng isang malakas na mensahe ng pagtutol laban sa mga agresibong hakbang ng China. Ang mga hakbang ng Pilipinas tulad ng pagpapalakas ng depensa gamit ang Typhoon missile systems at mga air assets mula sa Philippine Air Force ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga banta mula sa China. Patuloy na pinapakita ng Pilipinas ang determinasyon nitong ipaglaban ang teritoryo at mga karapatan sa dagat laban sa pagsasamantala na nagiging dahilan ng pangamba ng mga banyagang kapangyarihan, partikular na ang China. Samantala, isa na namang hakbang ang ginawa ng Supreme Leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Eto na, Kim Jong-un mga kapatid. Alam niyo yung ginagawa ni Kim Jong-un, no? Yung pagpapalapad niya ng papel dito sa Russia. Is kailangan niya rin kasi ng suporta. Alam niya naman kasi mga tol, matapang talaga siya, sobrang tapang niya mga kapatid, pero hindi ganun kalakas yung bansa nila para makipagsagupa, for example sa Amerika. Diba? Alam naman natin pagdating sa puwersa mga kapatid, no? Gamunggo lang siguro yung puwersa ng North Korea kumpara mo sa puwersa ng Amerika. So kailangan talaga nila ng kasangga, 'di ba? Kaya nga tignan mo umaabot siya to the point na yung mga sundalo niya tapat sa kanya, 'di ba? Papadala niya doon sa Russia at maikipaglaban sa Ukraine. Ang pumabor kay Russian President Vladimir Putin, kung saan sa kabila ng matinding mga casualty na tinamo nito sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, Diba? nagpadala pa ito ng karagdagang mga tropa sa Russia para Diba? Hindi pa nadala. Halos maubos na yung mga sundalong pinadala niya, nagpadala pa ulit. muling dalhin sa mga frontline ng digmaan. Ayon sa report, patuloy pang inaalam kung gaano karaming mga sundalo ang ipinadala ng North Korea. Ngunit may mga ulat na nasa tinatayang 3,000 karagdagang tropa ang naipadala sa Russia sa pamagitan ng barko at mga military cargo planes. Noong huling bahagi ng nakarang taon, nagpadala ang North Korea ng tinatayang 11,000 na mga tropa sa Russia at nagsupply ng napakaraming mga artillery shells, missile at iba pang mga karaniwang armas. Siyempre may kapalit yan. Ang mga tropa ng North Korea ay pinadala sa rehiyon ng Kursk kung saan nakipaglaban sila kasama ang mga puwersa ng Russia upang tulungan silang mabawi ang mga teritoryong nakuha ng Ukraine. Ngunit ang mga sundalong North Korea ay umatras mula sa frontlines noong January matapos magtamo ng matinding casualty. Diba? Ayon sa mga opisyal mula sa Ukraine at Amerika, Ukraine pa lang yung kalaban nila mga tol, kasama pa nila yung Russian troops. Tapos gusto nilang makalaban Amerika mga kapatid. Yung Ukraine umaasa lang din yun sa tulong ng Amerika. ang mga sundalong ipinadala ng North Korea ay mula sa mga highly disciplined na special warfare units ng North Korea. Ngunit hindi handa ang mga ito sa mga drone attacks, flat at open na mga battlefield sa Eastern Europe. Dahil dito, libo-libo ang namatay at nasugatan. Noong unang bahagi ng buwang ito, sinabi ng Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na bumalik na ang mga tropa ng North Korea sa mga frontlines, isang pahayag na pinagtibay ng South Korean spy agency noong Huwebes. Matapos umano ang isang buwan ng paghupa, ang mga tropa ng North Korea ay muling ipinadala sa frontline sa Kursk region simula sa unang linggo ng Pebrero. Ayon mga kapatid sa mga military analyst, ang digmaan ng Russia at Ukraine ang unang malaking labanan sa labas ng bansa na nagpadala ang North Korea ng mga sundalo upang tumulong sa Russia at makakuha na rin ng mahahalagang aral sa aktwal at modernong pakikipaglaban sa kabila ng matinding mga casualty. Sinabi naman ng mga opisyal ng South Korea na ang North Korea ay tumatanggap ng pagkain, langis at mga advanced na teknolohiya ng armas mula sa Russia Alam na. bilang kapalit ng kanilang mga tropa at artillery. Kumbaga soldier for sale. Nais ni North Korean leader Kim Jong-un ay upgrade ang kanyang mga nuklear at iba pang programa ng armas Para sa kanyang mga big toys. at maghanap ng mga bagong diplomatic partners para sa kanyang gobyernong naka-isolate sa international community mula nang mabigo ang kanyang diplomatikong ugnayan kay Donald Trump noong 2019.
Ginawang kaalyado ni Kim Jong-un ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa pamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang mga bala at tropa sa Moscow nang magtagpo ang dalawa sa Pyongyang noong nakarang taon kung saan kanilang binuhay ang Mutual Defense Treaty mula pa sa panahon ng Cold War. Simula naman nang bumalik si Donald Trump sa White House noong Enero, ipinangako nito na tatapusin na niya ang digmaan sa Ukraine. Nagbigay din siya ng pahiwatig na interesado siyang buhayin ng diplomasya kay Kim Jong-un, ngunit hindi pa tumugon ang Pangulo ng North Korea. Ang suporta ng North Korea mga kapatid kay Russian President Vladimir Putin at ang pagpapadala ng mga tropa sa Russia para sa digmaan sa Ukraine ay nagpapakita ng patuloy na pagbabago sa geopolitics at ang pagbuo ng mga bagong alyansa. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng mga pagkakaibang interes at estratehiya ng mga bansa na may malaking epekto sa pandaigdigang seguridad at diplomatikong relasyon. Sa kabuuan, ang mga hakbang ng Pilipinas at ASEAN laban sa mga banta mula sa China at ang mga kaganapan sa Ukraine ay nagsisilbing mga paalala na ang mga bansa sa buong mundo ay patuloy na nakikibaka para sa kapayapaan, seguridad at kanilang soberanya. Gayunpaman, ang mga pagsubok na ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon upang mapanatili ang balanse sa mga rehiyon at maiwasan ang karagdagang tensyon sa hinaharap. Ikaw kapatid, ano ang masasabi? May mga bansang gustong manatili ang kapayapaan, di ba? May mga iba rin naman na gusto ng gera dahil dito sila kumikita na malaki, 'di ba? War is business, mga tol, 'di ba? Pero alam nyo, kahit anong gawin natin, kung ikaw ay naniniwala, 'di ba, sa mga propesiya, naniniwala ka sa hinaharap ng ating daigdig, batay na lamang mga kapatid sa nakasulat sa banal na kasulatan. Alam natin mangyayari at mangyayari talaga 'yan. 'Di ba? Magkakaroon talaga ng mga gera, magkakaroon ng kahirapan, tagutom, lahat ng mga salot mga kapatid. Darating yan sa ating mundo dahil yun ay palatandaan na nalalapit na ang wakas. Kung ayaw mo maniwala, wala naman tayong magagawa. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.